Ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte ipinagpatuloy ngayong araw. Pero mga opisyal ng gobyerno na inimbitahan sa hearing hindi dumalo. Executive Secretary Lucas Bersamin iginiit ang executive privilege kaya't hindi dadalo ang gabinete sa ikalawang Senate hearing sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Russian-American vlogger na umano'y nangaharas at nambastos ng mga gwardya at babae sa BGC na aresto na ng CIDG. Dayuhan, ipadideport at blacklisted na sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Paglagda sa Joint Circular para sa pagtatayo ng Child Development Center sa kada local government unit sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oral arguments hinggil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury inaasahang matatapos na ngayong araw. At Myanmar junta nagdeklara ng temporary ceasefire upang tugunan ang pinsala ng lindol. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 3, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi pa naman nakakaramdam ng tensyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho ngayon sa Taiwan kasunod ng bantang pananakop ng China. Subalit mariing kinondena ng Taiwan ang pagsasagawa ng China ng military drill sa paligid nito. Narito ang report ni Paulo Dasal. Kinundina ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs ang patuloy na pagsasagawa ng military drills ng People's Liberation Army Eastern Theater Command ng China sa palibot ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng MOFA na ang ginagawa ng China ay naglalagay lamang ng panibagong hamon sa rules-based international order at seryosong inilalagay sa alanganin ang kapayapaan at kaayusan sa Taiwan Strait at sa buong rehiyon. Mariing panawagan ng MOFA sa China na itigil na nito ang anumang military provocation sa paligid ng Taiwan. Ayon pa sa MOFA, bilang responsabling miyembro ng global community, magpapatuloy ang pamahalaan ng Taiwan sa pakikipagkasundo sa mga bansang may kagaya niya ng pag-iisip na pangalagaan ang pangdaigdigan at regional na kapayapaan, pag-unlad at pagbabago. Samantala, kasunod ng ulat ng planong pananakop ng China sa Taiwan, ang ilang Pilipino doon ay kampante pa rin dahil wala namang ibinababang babala o sinyalis ng paghahanda ang Taiwan government. Hindi naman po kami nagkakaroon ng parang announcement na wala kaming pasok dahil sa pangyayaring to. Sa ngayon po, parang wala naman po akong napapansin na nagpapanik ang mga kababayan natin dito. Kung sakali man po na talagang i-implement po nila ang aming paglikas, sa totoo lang po wala rin naman po kami magagawa. Kung sakaling man pong mangyayari po yung paglikas po ng mga Pilipino po dito sa Taiwan, ang sa amin lang po mabigyan po kami ng maagang impormasyon para magawa po namin kung ano po yung dapat namin gawin. At kung sakali man po na mangyari, nalulungkot din po kami gawa nung naghahanap buhay din po kami dito. Ayon sa tala ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, sa pagpasok ng 2024, aabot sa nasa 160,000 ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito ngayon sa bansang Taiwan. Paulo Dasal, UNTV, News and Rescue, Taiwan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Binigyang linaw ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ang mga utos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command nitong nakaraang Martes ay para sa kahandaan at hindi tugon sa isang agarang banta o pagsailalim sa heightened alert. Partikular na binigyang diin umano ni General Browner ang paghahanda para sa non-combatant evacuation operations upang matiyak ang kaligtasan ng mahigit 250,000 OFWs sa Taiwan sakaling lumala ang sitwasyon. Patuloy na nagsasagawa ang AFP ng estratehikong pagpaplano upang matugunan ang iba't ibang banta sa seguridad alinsunod sa kanilang mandato na nakabatay sa saligang batas. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang nasa 12 Chinese national sa 3 magkakahiwalay na bahay sa loob ng isang executive division o subdivision sa Alabang, Muntinlupa City. Narito ang report ni Benedict Samson. Sa bisa ng search warrant ay nilabas ng Regional Trial Court ng Muntinlupa City. 3 bahay sa isang executive subdivision sa Alabang ang sinalakay ng National Bureau of Investigation itong Lunes, March 31. Sa naturang operasyon, nasa 12 Chinese nationals ang naaresto ng mga otoridad. Nakuha naman sa bahay at 2 sasakyan ang nasa 10 pistols with magazines at mga bala, bulletproof vest, tactical knives at posas. Iniimbestigahan naman ng NBI kung konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang mga nahuling suspect. Maharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang mga naarestong suspect na nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings ng Office of the City Prosecutor ng Muntinlupa City. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng komite sa Senado ang pagdinig kaugnay sa legalidad ng nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila ng imbitasyon ng komiteng pinangungunahan ni Senator Amy Marcos, hindi dumalo ang mayorya ng mga opisyal ng gobyerno. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na yung susunod na hakbang nag-aagawin ni Senator Amy ngayong hindi dumalo yung mga invited resource persons? Aga maglalabas ng subpoena ang Senate Committee on Foreign Relations upang padaluhin ang susunod na pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos mula sa unang rekomendasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kang hindi dumalo sa Senate hearing. Pangunahin na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang admin officials. Dismayado sina Senador Amy Marcos, Senador De La Rosa at Senador Alan Peter Cayetano sa hindi pagdalo ng mga admin officials sa Senate hearing. 3 pa nila sa mga opisyal ang naunang nagkumpirma kahapon na dadalo ito, ngunit kalaunan ay tumanggi na rin dumalo. Partikular na sila National Security Council o NSC Director General Eduardo Año, Secretary of the Interior and Local Government John Vic Remulla at Philippine Center on Transnational Crime o PCCC Lieutenant General Anthony Alcantara. Dahilan ng mga ito ay bunsod ng sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagdadalo ang mga executive branch sa pagdinig. Ngunit din ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig, kundi sa mga partikular lang na mga tanong sa hearing. Ayon sa Presidential Sister, ang mga itinatagong katotohanan ay mga hindi sinasabing kasinungalingan. Ito anya ay ang tila nangyayari ngayon at mistulang may cover-up. Sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, ang pagsinap o hindi pagpansin ng mga opisyal sa edukasyon ng Senado ay pagpapaliwala sa checks and balances sa gobyerno. Kung tuluyan anya itong gagawin ng administrasyon, ay magkakaroon ng constitutional crisis. Wala rin anyang respetuhan sa kapwa equal branch ng pamahalaan dahil dito. Muli namang dumalo sa pamamagitan ng online conference si Senador Christopher Cuongco na naghayag na tumasang-ayon sa preliminary findings sa inihayag ni Senador Amy Marcos.
Sino na naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang hindi rin pagdalo ni Police Major General Nicholas Torre III, ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilalim ng Philippine National Police. Hindi niya kasi saklaw na ang PNP official ng executive privilege na iginigiit ng palasyo. Aga ilang mga bagong impormasyon din ang isinawalat ni Senador Amy Marcos at kabilang na dyan yung pagbabalik ng ICC sa Pilipinas na tila nagsimula pa noong Mayo 2024. Binanggit din ito ang ilang mga tauhan ng ICC umano na magkakahiwalay na pumasok sa bansa noong nakaraang taon. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang executive privilege kaya hindi nadadalo ang mga inimbitahang miyembro ng gabinete sa ikalawang pagdinig sa Senado ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay E.S. Bersamin, nalaman na nila ang mga paksa na itatanong sa pagdinig at nadetermina nila na masasakop na ito sa ilalim ng executive privilege. Kaya ayon sa Executive Secretary, minabuting magpadala na agad ng sulat sa Senado na nagsasabing hindi dapat puwersahin ang mga Cabinet Secretary at iba pang executive officials na sumagot sa nasabing issue. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation, and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Tinawag na guni-guni ni Vice President Sara Duterte ang matibay na ebidensya laban sa kanya ng House prosecution para sa impeachment trial. Ito ang tugon ng pangalawang Pangulo ng tanungin tungkol sa issue ng mga kahina-hinalang pangalan ng recipients sa confidential funds nito. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inihayag kamakailan ni House Deputy Majority Leader La Union First District Representative Paulo Ortega ang mga kahina-hinalang pangalan ng mga tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para sa House Prosecution Panel, mapatitibay nito ang ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng umani maling paggamit at paglustay sa confidential funds nito. Gayunman, tila isinasantabi ito ni VP Duterte at tinawag na guni-guni. Pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Paniniwala lang nila yun. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Lawrence Defensor na isang House prosecutor, pinaghahandaan na nilang maigi kung papaano sasagutin ang mga gagawing pagkwestiyon ng defense panel sa kanilang mga ebidensya at testigo. 80% na rin silang handa kahit nahati ang atensyon sa ngayon dahil sa pangampanya para sa 2025 midterm elections. Ang buong prosecution team, Rose, dapat alam natin ang lahat ng ebidensya at lahat ng articles of the impeachment. All of us should be on board on all articles of impeachment. Kasi ano yan, hindi pwedeng matanong kami ng related sa ibang articles and we don't have a mastery of that article. So while we are focused on building up the case for Article 1, we will be on board Articles 2 until 7. Samantala, wala pang pinal na desisyon ng House prosecution sa susunod nilang magiging hakbang matapos na i-reject ni Senate President Francis Escudero ang motion nilang pasagutin na si VP Duterte sa Articles of Impeachment.
Naninindigan din ng Senate leader na sa June 2025 na i-convene ang Senado bilang isang impeachment court, oras na magbalik sesyon na matapos ang break dahil sa 2025 midterm elections. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 17 Pilipino pa ang nananatili sa kustodiya ng Qatar authorities matapos silang hulihin dahil sa pagsasagawa umano ng political demonstration. Bagay na hindi pinahintulutan sa bansang Qatar. Patuloy naman ang pagbibigay ng legal assistance ng pamahalaan para sa mga nasabing Pilipino. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Birthday celebration at hindi political demonstration. Ito ang sinabi ng mga Pilipino na dahilan kaya sila nagkita-kita noong March 27 sa isang beach resort. Isang araw ito bago ang karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 13 pa lang ay naglabas na ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar upang paalalahanan ng mga Pilipino na iwasan ang pagkakaroon ng pagpupulong na may kaugnayan sa politika dahil ipinagbabawal ito sa bansang Qatar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, maraming Pilipino ang sumunod sa panawagan ng embassy. Gayunman, may ilan pa ring nagtipon-tipon. Ang iba sa kanila, may dala pa umanong political paraphernalia dahilan para matawag ang atensyon ng mga otoridad. Our embassy in Qatar already issued an advisory on March 13. Many followed it. Many followed the advisory and didn't go to that because they went to a beach resort. They were there. They were told by the organizers or by whoever put it on the internet not to bring paraphernalia or what, but some did. So that attracted attention to Qatar. 20 Pilipino ang nahuli bagamat napalaya na ang 3 sa kanila. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kaso ng mga Pilipino. Ayon sa mga Pilipinong nakadetine, sinabihan umano sila ng investigador na makalalaya sila bagamat wala pang kasiguraduhan ang bagay na ito ayon kay Yusek De Vega. They are being told. These Filipinos are being told by the investigators. Well, that's what they tell the embassy people talking to them. Sinasabi raw ng investigator sa kanila, may mapapalaya kayo, but we don't know. Hopefully. Samantala, maring tinanggi ni Yusek De Vega na ang pamahalaan ng Pilipinas ang nagpahuli sa mga Pilipino. Giit ni De Vega, walang kapangyarihan ng administrasyon ng Pilipinas sa Qatar kaya imposibleng ito ang nasa likod ng pagkakahuli sa mga OFW. Pinabulaanan din ito ang ulat na expired na visa ang dahilan kaya nahuli ang mga Pinoy doon. Ayon kay Yusek De Vega, bagamat mayroon sa mga nahuling Pilipino ang expired na ang visa, hindi ito ang dahilan ng kanilang pagkakakulong. At least one has an expired visa. But I do think they were, well, it's very clear. They were arrested not because they were illegal, but because of the political demonstration. Tiniyak naman ng DFA at DMW ang patuloy na pagbibigay ng legal na tulong sa mga nadetine. Umaasa ang pamahalaang mapapalaya ang mga Pilipino sa lalong madaling panahon. Muli namang nagpaalala si Yusek De Vega sa mga Pilipino sa ibang bansa na palaging sumunod sa local rules upang hindi masangkot sa problema. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahang maililikas na ngayong linggo ang 77 overseas Filipino workers o OFWs na nasa Mandalay, Myanmar na siyang lugar na malapit sa epicenter ng 7.7 magnitude na lindol na nangyari nitong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tuloy-tuloy ang kanilang mga isinasagawang tulong upang matiyak ang seguridad ng mga Pilipinong apektado ng pagyanig. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Humihingi ng tulong ang mga overseas Filipino workers o OFW na nasa Mandalay, Myanmar upang makalikas na sa lugar dahil nananatiling mapanganib mula nang mangyari ang malakas na paglindol nitong March 28. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Miyerkules, 171 OFWs ang nakatala sa Mandalay, 4 dito ang unaccounted o nawawala pa rin. 121 naman ang sigurado ng ligtas, kung saan 97 sa mga ito ang nais mag-relocate papuntang Yangon. Yangon has the majority of Filipinos and of course they had some effect also
But apparently, no injuries or casualties. The embassy does not report anybody trying to get assistance or to be repatriated or so forth. Ayon kay DFA Undersecretary De Vega, inaayos na ng pamahalaan ang mga bus na sasakyan ng mga ito habang aabuti naman ang biyahe ng 15 oras mula Mandalay papuntang Yangon. Siniguro rin ito na mayroong pansamantalang matitirhan sa lugar ang mga marerelocate na mga Pinoy. Isa lamang sa mga OFWs mula Mandalay ang umaapela na makabalik na ng Pilipinas habang ang natitira naman ay pinili pa ring manatili sa naturang bansa sa kabila ng nangyaring panganib. Because they're asking, are they assured of getting back to Myanmar or getting back to Mandalay? Are they assured of jobs? It's not the embassy which can assure that, diba? It's up to Myanmar. Samantala, tiniyak din ng DFA na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng 4 na nawawalang OFWs matapos ang nangyaring paglindol. Ngunit malabo ang posibilidad na tuluyang makapunta ng Mandalay ang mga ito upang personal na tumulong sa paghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Because hindi papayag yung authorities na kung hindi tiga-embassy o hindi yung contingent group pupunta doon sa mga earthquake areas. Ayon sa kagawaran, kung ililipad man ang mga kaanak ng mga nawawalang OFWs papuntang Myanmar, sa Yangon lang din mananatili ang mga ito para makapag-monitor ng mga isinasagawang operasyon. That's why we ask them to help us by giving us signs or indicate, one tooth or mole or whatever that might, or what do they wear or if there's something, because they can be recognized. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakadating na sa Myanmar ang ikalawang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na magsasagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief Mission matapos ang 7.7 magnitude na lindol doon. Binubuo ang mga ito ng mga miyembro mula sa halin ng Department of Health, Bureau of Fire Protection, MMDA at iba pang mga ahensya na magiging katuwang sa isinasagawang search, rescue at retrieval operations. Gayon din ang pagbibigay ng medical assistance sa mga survivor ng malakas na lindol. Pinag-aaralan ng Pilipinas kung maaari itong magdala ng DNA testing machines sa Myanmar upang makatulong sa pagkilala o pagtukoy sa mga nasawi sa lindol. Partikular ang mga katawan ng nasa advanced stage na ng decomposition ilang araw matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 4 na Pilipino pa ang nawawala mula sa Iskaya Villa Condominium sa Mandalay. Patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga pamilya ng mga biktima upang matulungan ang mga otoridad sa pagtukoy ng mga ito. Muling tiniyak ng pamahalaan ang kahandaan nito sakaling tumama ang malakas na lindol o the Big One sa bansa, partikular sa Metro Manila. Ayon sa Office of Civil Defense, may direktiba na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol dito. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Mahigpit na bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagtugon sa agarang pangangailangan ng mamamayan sakaling dumating ang hindi inaasahang kalamidad. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, bukod sa maigting na paghahanda, kailangan magplano ng long-term solution sa maaring maging epekto ng matinding lindol tulad ng nangyari sa Myanmar. So ang specific instructions siya lagi, number 1, kapag nagkaroon ng malaking insidente, dapat tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa mga mamamayan bilang unang pagtugon kapag may mga kalamidad. Yan pinagbibili niyan. At pangalawa naman, lagi naming hanapan ng long-term solutions yung mga hindi natin maiiwasan na kalamidad. Sa kasalukuyan, ayon sa OCD, nagsasagawa na ng mga earthquake drill bilang pagsasanay at maging ang mga ahensya ay pinaghahandaan na ring mabuti ang The Big One. Subalit kasabay niyang National Simultaneous Earthquake Drill, ang hindi natin nakikita is the drill among the responding government agencies with regard to our capability to still communicate with each other during the earthquake and the aftermath of the earthquake. Importante yung kakayanan ng ating pamahalaan
na lagi pa rin na ma-establish namin yung tinatawag na command and control during the incident. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kailangan maging handa ang mga bahay at gusali sa maaaring idulot na pinsala ng malakas na lindol. And when we talk about preparedness, we have to make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient. Meaning, we have to follow the minimum engineering standards when we construct our houses or buildings. Samantala, patuloy naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagsusuri sa mga public infrastructure upang agad na masolusyonan ang makikitang problema o depekto sa mga ito. So as of to date po, nakapag-assess na kami ng more than 21,000 public buildings na ito ay marami dito i-recommend na namin for retrofitting. Pero meron na rin kaming natapos na retrofitting. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan at peke ang kumakalat ngayon na post online hinggil sa umano'y cash at rice distribution ng ahensya. Ayon sa DSWD, hindi totoo na mayroon silang card program na umano'y namamahagi ng nasa 5,000 pesos cash at 10 kilong bigas. Paalala ng ahensya, mag-ingat sa mga peking post na nababasa sa social media at makabubuti na mag-verify ng impormasyon sa mga lehitimong sources. Pinag-iingat ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko. Bunsod ng tumataas na mga kaso ng scam calls. Ayon sa CICC, tila nauungusan na ngayon ng scam calls ang text scam base sa ulat ng isang anti-scam app na Who's Call. Base sa report, sinasabing tumaas ng mahigit 200% ang naitalang scam calls mula Enero hanggang Marso ngayong taon kumpara sa datos sa kaparehong panahon noong 2024. Sa ngayon ay nananatili pa rin problema sa Pilipinas ang lumalaganap na scam sa kabila ng pagsasabatas ng SIM Registration Act. Nananawagan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magtiwala at huwag magduda sa isinasagawang pagpapapirma ng mga nag-aabot ng Voters Information Sheet o VIS. Ayon pa kay Chairman Garcia, hindi niya ito magagamit sa anumang political o partisan purposes. Mayroon kasi silang natanggap na balita sa Caraga Region na nagbibigay umano ng babala sa mga botante sa pagpirma dahil sa umano'y maaari itong gamitin sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. May mga kumakalat na huwag tatanggapin yung mga voters information sheet o wag pipirma basta-basta. Tanggapin ang BIS pero wag pipirma kasi daw baka gamitin sa impeachment o kaya sa People's Initiative. Wala pong ganon. Pagkatiwalaan niyo po ang COMELEC, yan po yung gagamitin natin para bayaran yung nagdi-distribute. Sapagkat hindi po sila mababayaran kung hindi at wala kaming ebidensya na sila ay talagang nagpatanggap ng voters information sheet sa mga kababayan natin. Dagdag pa ni Garcia na mabeberipika ng mga botante kung lehitimo ang mga nagpapapirma dahil sa mayroon itong pagkakakilanlan gaya ng identification card. Tiniyak ng Department of Energy na mayroong sapat na supply ng kuryente ngayong panahon ng tag-init, gayon din sa darating na eleksyon. Sa panayam kahapon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, sinabi nito na tuloy-tuloy ang ginagawa nilang simulation upang masiguro na hindi kukulangin ang power supply sa mga susunod na buwan. Ayon sa DOE, kabilang sa ginagawa nilang simulation ang temporary shutdown ng liquefied gas facility kung saan maaaring makapag-generate ng nasa 1,300 hanggang 2,500 megawatts ng kuryente sa Mayo. Inaasahang matatapos na ngayong araw ang isinasagawang pagdinig ng Korte Suprema kaugnay sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Fund Transfer. Ngayong araw muling ipinagpatuloy ng Supreme Court sa Baguio City
ang oral arguments kaugnay sa nasabing petisyon. Mula sa Baguio City, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano na yung latest sa oral arguments ng Supreme Court dyan sa issue ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon ay nagpapatuloy itong interpellation o pagtatanong ng mga maestrado sa magkabilang panig sa mga respondent at gayon din sa petitioner kaugnay dito sa paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Muling ipinagpatuloy ng Supreme Court dito sa Baguio City. Kanina alas 10 ng umaga ang oral arguments sa consolidated petitions laban sa PhilHealth Fund Transfer. Bumalik din lahat ng dumalo kahapon sa utos na rin ng Korte. Kabilang na rito ang respondents na sina Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Ted Herbosa at Solicitor General Menardo Guevara bilang abogado ng gobyerno. Ayon kay Chief Justice Alexander Rismundo, buong araw itong kanilang gagawing pagdinig. Inaasahan na tapusin na rin ito ngayong araw. Sa kanyang posisyon, sinabi ni Finance Secretary Recto na hindi totoo na bankrupt ang PhilHealth. Mananatilian niyang intact ang benefits at daily operation nito. Madagdagan din pa rin anya ang serbisyo ng State Health Insurer. Sabi pa ni Recto, kung hindi anya nasilip ang bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth, ay nananatili itong natutulog. Its excess, unused, and idle money actually amounted to a staggering 183.1 billion pesos, which are unrestricted. Sa madaling salita, base sa GAA 2024, under the unprogrammed appropriations, 183.1 billion pesos po ang maaaring ibalik ng PhilHealth sa National Treasury. Yet, the DOF exercised a prudent and moral decision to limit the return to the excess, idle, and unused government subsidies from 2021 to 2023. Sa kanyang interpellation, tinanong ni Justice Samuel Gairlan kung para kanino ba talaga ang PhilHealth. Sagot ng Government Corporate Council, ito ay para sa mga mahihirap. Inaalam din ng maestrado kung magkano ang napupunta sa PhilHealth mula sa sin taxes. Samantala, umaasa naman ang ilang petitioner na makapaglalabas na ng desisyon ang Supreme Court sa mas madaling panahon dito sa kaso. Kabilang sa pangamba ng mga ito, kung hindi dineklarang labag sa konstitusyon ang paglipat, ay magamit ito sa iba pang government-owned and controlled corporation o GOCC na ililipat din ang pondo. If the Supreme Court does not rule that it is unconstitutional, in our view, of course in our view, it's a dangerous precedent. That's why we are praying na they will rule in our favor, in the petitioners, and it will be done soon. Aga, inaasahan natin magkakaroon ng break itong Supreme Court ngayong alas 12 ng tanghali. Magre-resume daw sila ng alas 2 ng hapon at mula doon ay muling magkakaroon ng interpellation. Ang ilan pang mga natitirang mga maestrado ng korte, hindi naman umabot na sa 10 yung mga hindi nakapagtanong. Kabilang na dyan si Chief Justice Alexander Rismundo at gayon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yan ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sinaksihan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa isang joint circular na naglalayong magtayo ng Child Development Center sa kada local government unit. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng karagdagang detalye kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang pangunahing layunin ng pagtatayo ng Child Development Center o CDC sa bawat LGU? Yes, Ella, ang joint circular na nilagdaan ng Department of Education at Budget Department ay magbibigay ng gabay para sa mga lokal na pamahalaan upang makapagtatag ng mga Child Development Centers o CDCs o Child Daycare Centers sa buong bansa na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund
partikular na itatayo ito sa mga mahihirap na barangay. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagtatayo ng CDC ay kritikal sa epektibong pagpapatupad ng mga programa ng early childhood care and development. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Ayon sa Pangulo, 328 low-income barangays ang natukoy na nila na mapagtatayuan ng CDC, kung saan 89 sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 naman sa Mindanao kabilang na ang BARM. Umaasa si PBBM sa buong suporta ng mga lokal na pamahalaan para sa mahalagang proyekto na ito na para sa mga kabataan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Mariboho. Isinusulong ngayon ng isang kongresista na maipasa na ang panukalang batas na magtatakda ng mas mahigpit na parusa laban sa road rage motorists. Ayon kay San Jose del Monte Representative Rida Robes, kumpiyansa itong maaprubahan ang panukala sa gitna ng dumadaming insidente ng road rage sa bansa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano na bang status ng panukalang batas laban sa road rage sa Kamara? Kasalukuyan pang nakabinbin sa House Committee on Transportation ang ilang panukalang batas kontra road rage na inihain ngayong 19th Congress. Subalit kumpiyansa si San Jose del Monte Representative Rida Robes na maihahabol pang maaprubahan ng Kamara ang panukalang batas bago matapos ang 19th Congress sa Hulyo. Sa ngayon, mayroon na anyang substitute bill para sa anti-road rage at kailangang aprubahan ng House Committee bago maisalang sa plenaryo. Sa gitna nga ito ng tumataas na bilang ng road rage incidents sa bansa. Ayon sa kongresista na pangunahing author ng panukalang nagsusulong na patawan ng mas mabigat na multa at mas mahigpit na parusa ang road rage motorist, makikipag-ugnayan din siya kay Senate President Francis Escudero maging sa Malacanang upang maihabol itong maaprubahan sa resumption ng sesyon sa June. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. So far naman, pagka naman sumulat kami kay Presidente, sinabi namin urgent, tinitingnan naman ito at inaaral din po ito ng Executive Secretary. So, bago ito mabigyan ng pansin. Kasi kung meron na po kami dito sa baba pang kapulungan, baka naman pwede rin niyang tignan o take a look on it. Baka pwedeng tignan at magkaroon na ako ng counterpart para mas mabilis po ang IRR nito pag nasa kanila na. At umabot po sa 19th Congress. Sa ilalim ng panukala kontra road rage, hindi bababa sa 250,000 pesos ang maaaring ipataw na multa at 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo ang kakaharaping parusa ng mga sangkot sa road rage. Sa kasalukuyan aga ay wala pang counterpart bill kontra road rage na nakahain sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang direktiba sa mga ride-hailing companies na ipatupad ang mandatory 20% fare discount sa mga senior citizen, estudyante at mga persons with disability o PWDs. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2025-10 na may petsang March 19, sinabi ng LTFRB na dapat paghatian ng pantay ng transport network companies at ng transport network vehicles ang ibinibigay na mandatory 20% discount sa pamasahe. Binigyan diin ng ahensya na hindi dapat ipaubaya na lamang sa mga TNVS driver ang pagpasan sa nasabing discount sa pamasahe ng mga senior citizen, estudyante at PWDs. Blacklisted na sa Pilipinas ang Russian-American blogger na nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kahapon sa Pasay. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, hindi maganda ang presensya ng dayuhang blogger sa bansa dahil sa ginagawang pambabastos sa mga Pilipino. At para sa detalye, may report si Lea Ilagan live.
Leia, nasaan na ngayon itong vlogger na ito at pahaharapin pa ba ito sa kaso dito sa Pilipinas o agad na siyang ipapadeport? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nakakulong na sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa, Taguig ang Russian-American vlogger na si Vitaly Sorovietsky. Ito'y matapos na maaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang hotel sa Pasay City kahapon. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, kung mayroong nagsampa ng kaso laban kay Sorovietsky, ay hihintayin nila ito bago ipa-deport sa kanilang bansa. Gayunman, ipinoproseso na rin aniya ng BI ang mga dokumento para ipa-deport ito. Sinabi pa ni Sandoval na hindi na rin ito makababalik pa sa Pilipinas dahil kasama na ito sa listahan ng mga blacklisted. Si Sorovietsky ay viral sa ginagawang pananakit at pamabastos sa mga Pilipino bilang content sa kanyang vlog. Gaya ng pangharas nito sa isang babae sa Taguig, pagmumura at pagbabanta na nanakawan. Ganon din ang paghampas at pagkuha ng sombrero ng isang security guard na humarang sa kanya. Mayroon ding restaurant na kinuhanan nito ng electric fan at inuwi sa hotel na kanyang tinutuluyan. Dagdag ng BI, gulo ang dala ni Sorovietsky sa bansa, kaya't hindi na ito dapat manatili pa sa Pilipinas. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Sa kaugnay na balita, muling nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga dayuhan na bumibisita sa bansa na igalang ang mga batas sa Pilipinas maging ang mga Pilipino. Ayon sa BI, ang lahat ng foreign visitors ay dapat na magpakita ng tamang asal habang sila ay naririto sa bansa, lalo pat isang hospitable country ang Pilipinas at mababait ang mga Pilipino. Dahil dito, marapat lamang nila na suklian ang kabaitan ng ating mga mamamayan at sundin ng mga dayuhan ang batas na ipinatutupad sa Pilipinas. Pinaghahandaan na ng Police Regional Office 11 ang bakasyon ngayong summer. Bunsod nito, magde-deploy ang Pro 11 ng mga security personnel sa mga tourist attraction at iba pang lugar sa Davao Region na dadagsain ng mga tao para matiyak ang kaligtasan ng mga publiko o ng publiko at ng buong rehiyon. Mula sa Davao City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, nasa ilang mga pulis yung ide-deploy ng Pro 11 para magbigay seguridad sa mga magbabakasyon ngayong summer dyan sa Davao Region? Aga, 1,982 security personnel. Ito ang bilang ng mga pulisya na ipakakalat sa buong Davao Region upang magbantay sa mga sikat na tourist destination at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao ngayong bakasyon. Babantayan ng mga pulisya ang mga transport hub na inaasahang dadagsain din ng mga pasahero, ang mga commercial district at tourist attractions, gaya ng mga resort at beaches na dinadayo ng mga tao tuwing summer vacation. Bukod sa mga regular na PNP officer, kasama rin sa mga magbabantay sa peace and order ang auxiliary forces at community advocacy groups. Maglalagay din ng highway patrol units upang mag-monitor sa mga pangunahing daanan. Bukod sa mga ipakakalat na security personnel, magtatalaga rin ng tourist assistance desk sa mga probinsya at lungsod sa Davao Region. Samantala sa mga ipatutupad na safety and security measures, binigyang diin ng PRO 11 na mahalaga pa ring maging alerto ang publiko at makipagtulungan sa pulisya para sa ikapananatili ng peace and order. Aga, nakaantabay tayo ngayon sa opisyal na deployment ng higit 1,000 security personnel para magbantay sa peace and order ngayong summer vacation. Samantala, dito sa Davao City ay tiniyak ng Davao City Police Office na walang banta sa seguridad dito sa lungsod, kaya makatitiyak ang publiko o ang mga turista na ligtas pa ring pasyalan o puntahan ang Davao City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Wala nang naitatala ang Provincial Veterinary Office sa Bulacan na active cases ng African Swine Fever sa lahat ng bayan at syudad sa probinsya. Habang tuloy-tuloy naman ang pagre-recover sa pag-aalaga ng baboy ang ilang hog raiser na nalugi sa hinang ASF. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, ano ngayon ang hakbang na ginagawa ng Provincial Veterinary Office para ma-sustain yung zero active cases ng ASF dyan sa Bulacan? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa Bulacan Provincial Veterinary Office, patuloy ang kanilang ginagawang pakikibahagi sa control release vaccine ng kontra ASF dito sa probinsya ng Bulacan, kung saan nga ay nagsasagawa rin sila ng blood test sa mga baboy para matiyak na negatibo ito sa nasabing sakit. Nilinaw ngayon ng Bulacan Provincial Veterinary Office na walang aktibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Ayon kay Dr. Voltaire Basinang, head ng Bulacan Provincial Veterinary Office, constant ang surveillance at blood testing na ginagawa nila sa iba't ibang mga farm para masiguradong walang active case sa lalawigan. Sa ngayon naman, wala tayong active case. No? Lahat ng ating bayan ay nagre-recover. No? So may lalim din tayo, no? Nakibahagi din tayo doon sa controlled release ng vaccine for ASF. Sa tala ng Bulacan Veterinary Office, sa kategoryang yellow o buffer zone o matagal nang walang kaso ng ASF ay ang mga lugar sa bayan ng Marilao at Maykawayan. Sa kategoryang red zone o nagkaroon noon ng mataas na kaso ay ang mga bayan ng Santa Maria, Bukawe, San Ildefonso, at habang the rest ng hindi nabanggit na bayan ay pink zone o locally declared ASF free zone o walang nakikitang positive case. Sa ngayon, nakapagkakandak na ang Bulacan Provincial Veterinary Office ng zero surveillance ng ASF sa probinsya habang hinihintay na lang nilang ang official pronouncement ng Bureau of Animal Industry para maging locally declared ASF free zone ang probinsya ng Bulacan. At yan muna ang ating latest slide mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagdeklara ng temporary ceasefire ang military government ng Myanmar upang makatutok muna sa malaking pinsala na naidulot ng magnitude 7.7 na lindol na tumama noong Biyernes. Ayon sa anunsyo ng Myanmar State Media, tatagal ang tigil putukan hanggang sa April 22. Sa kasalukuyan, umaabot na sa halos 3,000 individual ang naitalang nasawi sa lindol habang daan-daan ang patuloy na pinaghahanap pa. Naglabas ng bagong tax rate ang United States of America na ipapataw sa mga imported products na dinadala sa kanilang bansa. Sa isang event sa USA, araw ng Miyerkules, inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng 10% baseline tariff rate sa mga imported products. Mas mataas na porsyento naman ang ipapataw sa mga produkto mula sa mga bansang tinawag ng Amerika na worst offenders sa global trade. Sa bagong tax rate, ang China ang may pinakamataas na taripa na aabot ng 54%. Nilagdaan ni President Trump ang bagong polisiya sa Rose Garden sa White House sa event ng Make America Wealthy Again. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. Matinding bakbakan sa volleyball court ang nasaksihan muli sa Paco Arena. Sa pagpapatuloy ng liga, ipinamalas ng AFP Lady Gunnar, PhilHealth Consulta Health Insurers at Comelec Suffragettes ang kanilang galing, kaya matagumpay nilang nakuha ang panalo sa unang round ng UNTV Volleyball League Season 3. Ang detalye sa report ni Jed Naresina.
isang precision strike. Nakuha agad ng AFP Lady Gunner ang target nilang panalo kontra DFA emissaries. Walang inaksayang pagkakataon ng AFP matapos nilang pataubin ang DFA sa isang mabilisang 3-0 sweep. Sa unang set pa lang, agad nang ipinakita ng Lady Gunner ang kanilang pagiging back-to-back champions sa score na 25-13. Sinubukan ng emissaries na bumawi sa ikalawang set, ngunit hindi nila napigilan ang matinding plays ng AFP at natapos ito sa score na 25-22. Pagdating ng third set, tuluyan nang tinapos ng Lady Gunner ang laban sa score na 25-15. Yung performance ng mga imports, so maganda yung kanilang pinapakita. Kaya nakuha nila yung game ngayon. Tsaka sa tulong na rin ng mga regular. So malaki yung yung contribution nila kaya nanalo sila sa game yun. Para naman kay DFA coach Jose Marie Reyes, lamang din talaga sa experience ang kanilang naging kalaban. Kaya nahirapan silang makakuha kahit isang set. Advantage din kasi ng kalaban namin is almost everyday din sila nagtitraining. Kami once a week lang. So, experience, pangalawa, then pangatlo, mga veterano. Ayun, mga veterano yung kalaban namin. Kami, kumbaga, mga bata pa. Gandang floor defense. Tira Terta doon. Dalawang rookie team naman ang nagharap sa Game 2 kung saan hindi naging madali ang laban ng PhilHealth Consulta Health Insurers kontra NCMH Wellness Warriors. Ngunit napagtagumpayan ito ng PhilHealth at tinapos ang game sa score na 3-1. Sa unang set, nagpakita ng determinasyon ang PhilHealth nang makuha nila ang panalo sa score na 26-24. Pero bumawi agad ng NCMH sa ikalawang set nang maagaw nila ito sa score na 22-25. Sa ikatlo at ikaapat na set, hindi na pumayag ang health insurers at tinapos na ang dalawang set sa score na 25-21 at 25-19 na nagsara sa laban. Sa preparation, una-una yung positioning nila sa defense and also sa offense. Then, meron kaming changes ng konti sa position ng players na nasa loob sa offense. Kaya nakapag-adjust na ng maayos. Para naman sa Wellness Warriors, bilang rookie team, kailangan pa nilang magpalakas ng stamina bilang paghahanda sa susunod pa nilang laro. Kasi nga first time namin sumali, siguro kulang pa talaga yung training kasi may mga trabaho. Then yung imports namin may mga trabaho din. Kita naman natin yung game ngayon, kapos talaga. Kulang ang stamina. Siguro focus ulit kami sa training. Then palakas ng stamina para sa mga susunod pang games makuha na namin. Sa huling match, hindi nagpatinag ang Comelec Suffragettes sa pagsisimula ng kanilang kampanya matapos nilang makuha ang 3-0 win laban sa NHA Home Masters. Mula umpisa hanggang dulo, kumamada ang Suffragettes gamit ang kanilang solido at mahusay na pagbuo ng plays, kaya natapos agad ito sa score na 25-20, 25-12 at 25-23. Ngayon kasi ang medyo yung mga imports nila malakas pumalo. May iba't ibang klase, may yung variety ng attacks nila. Iba-iba, hindi madaling basahin. So nag-prepare lang kami sa defense kung paano umatake yung imports. At the same time, hard service sila so kailangan din namin pinag-aralan namin yung first ball namin. Bigumang makuha ang panalo, nakikita na ni NHA coach Albert Babiera na nagbubunga ang trainings na kanilang ginagawa. Laro namin error yung laging mali namin dahil dumidikit na ang score eh. Nagkakamali kami sa error palagi. Yung siguro yung sa susunod na game namin, yung ginagawa namin nung laro namin ngayon sa Comelec, yun din ang gagawin namin sa susunod naming game. Kaya lang less error na.
nakukuha na namin yung receive, yung ibang, yung coverage. Yun, practice pa lang. Totally more practice pa para makuha namin yung 2 game namin. Sana manalo kami doon. Abangan ang susunod na match schedule ngayong darating na linggo, April 6, live pa rin sa maghaharap sa Game 1 ang NHA Home Masters laban sa NCMH Wellness Warriors. PhilHealth Consulta Health Insurers kontra DFA Emissaries sa Game 2. At BFP Lady Firefighters laban sa Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 9 na nagsasabi, "Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban, sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.